saling sa ang kasalanan, kung meron mang kasalanan, dun sa mga abogado na humaharap on behalf of Chief Justice Corona. Pangalawa na dito, sa aking palagay, hindi na ganun siguro ka-importante yung kung ano man ang nangyari nung Martes, kung nag-walkout man si Chief Justice, kung meron man siyang gustong ipahiwatig sa kanyang paglabas, or kung meron man siyang nararamdaman talaga. Ang importante sa aking palagay ay maituloy ang paglilitis at maituloy ang pag-cross-examine ng defense, ng prosecution, kung meron man silang gustong itanong, or ng senator judges kay Chief Justice sa panahon na ito. Ang katanungan ay nasa husto bang kalagayan ng ating Chief Justice para sumagot ng mga katanungan. Attorney Kicho, in this sense, ba totoo yung mga pinagsasabi ni Senator Judge Drilon na tila nagkakagulo daw internally sa defense? Hindi ako magkomento dyan. Mapapasama lang ho ako. At hindi ho yata pwedeng sabihin yung nararamdaman ko sa komentaryo ko dyan. Sapagkat alam niyo po, patuloy naman ho kami talaga dinidistract. Hayaan ho nila kaming malayang makapagtrabaho, magampanan ng aming tungkulin para sa aming kliyente. Yung mga ganyang chismis ho ayoko na ho mag-komento dyan. Pero solido pa po ang defense. Wala naman ho kaming rason para magwatak-watak. Ang sabi nga ho po namin kagabi, sama-sama tayo na nag-umpisa, sama-sama natin itong tatapusin. Ganun po. Balikan ko lang po yung issue ng waiver. So, ang sabi po nga, kailangan umappear dito ang punong maestrado dahil hinahanap po ng mga senator judges yung waiver na kanyang pinirmahan. Ngayon po ba niya ito isusumite? Una hindi ko ho alam kung accurate ho na talagang pinababalik siya para dun sa waiver. I think pinababalik po siya para mapagpatuloy yung pagtatanong kung meron man ang prosecution at yung interpolation ng mga senator judges. But his presence here is not particularly for the waiver. Now, whatever he wishes to do, insofar as the waiver is concerned, personal act po niya yan. Hintayin po natin kung ano po ang gagawin niya. Ngunit kami po naniniwala na ito na po ang pagkakataon. Sa harap po ng sambayanan at sa harap po ng mga senator judges, kailangan po natin tutukan. Pero kamusta po ang kalagayan ni Chief Justice sa ngayon? Ako po'y nananalangin na sana'y mas malakas po siya ngayon kesa sa kagabi, no? Sapagkat kagabi, pag nagkukwentuhan ho kami ng ganito, katulad ng ginagawa natin ngayon, very erratic ho yung blood pressure niya, no? Minsan tumataas. Pag nakikita ho yata ako, tumataas. Anyway, so sana ho ngayon mas kalmado ho at sana mas maganda ho yung vital signs po niya kung tawagin. Noong Martes po, nagsabi ang depensa na nais nilang ipagpatuloy itong direct examination, bagamat tapos na po itong statement ng Chief Justice at sabi po ng Senado, kino-consider na nila to as part of the direct. Magpapatuloy pa po ba yung direct at magkakaroon pa po ba ng cross-examination? Opo, yung katanungan po kung tutuloy po namin yung pagtatanong kay Chief Justice or kung ipagpapatuloy ba niya yung testimonya niya, yan ho ay talaga nakaangkla dun kung ano ho ang sitwasyon ng kalagayan niya ngayon. Kung nakikita ho namin na mas maganda na ho ang katayuan niya at kakayanin ho niya na mas mahaba-habang paglilitis, maaari po namin gawin yan. Kung sa amin pong palagay ay talagang hindi po niya kaya at nandito lang po siya upang magbigay respeto at magbigay pugay sa mga senator judges, di na ho kami magpapaligoy-ligoy. Didiretsuhin na ho namin yung pakay namin. Na ipaliwanag ang katotohanan at wala po kami itatago. Handa rin po ba kayo doon sa magiging mga katanungan ng mga senator judges bagamat di po kayo makapag-object? Opo, handa na po kami kasi kung mapapansin niyo naman, kahit naman wala akong paglilitis, tinatanong na rin po kami ng ibang senator judges. Di ba? So what's new? Marami pong bumatiko sa punong mahistrado. Pardon me for this, Opo, for saying this. Sinasabi po nila, umaarte lang po ang punong mahistrado nung nangyari noong Tuesday. Ano po ang masasabi niyo tungkol sa mga pinapatawad na po namin sila. Sana po wag mangyari sa kanila ang naranasan ng aming kliyente. Wala na po kami magagawa. Alam niyo po, kapag ang isang tao ayaw na ho talagang umunawa, kahit nakikinig yan, hindi na ho kayo maunawaan yan. In this sense po ba ay will the Chief Justice be explaining his condition as well to our senator judges? Dapat the instance that happened during the last time. Dapat po niyang gawin yan. Nagpadala po ba ng medical team ang Senate para beripikahin itong kalagayan ng punong mahistrado? Sa akin pong pananaw, nagpadala po. Hindi ko lang po ma-confirm. Pero I think nung Wednesday po, bago tayo matapos, kaya nga ho nung nag-manifest si Justice Cuevas, na pumunta siya sa hospital at sinubukan niya kausapin yung kliyente, sa akin pong
pagkakaalala, nagpadala rin po yung Senado ng mga doktor. Attorney Joey, itong naging statement, mahabang statement ng Chief Justice, usually hindi po ito inaalaw sa paglilitis. Sa ganitong pagkakataon po ay naging liberal itong senator judges. Sa tingin niyo po ba, kasi po marami rin na nagsasabi na tila nasobrahan naman daw po ang pagbibigay ng mga senator judges sa punong mahistrado. Sa tingin niyo ba ito ay allowed dahil naman ito ay isang political exercise? Sa aking pananaw, binigyan ng lahat ng kortesiya ng senator judges. Puno na dito ang ating Senate President si John Ponce Enrile, ang ating Chief Justice na magsalaysay ng kanyang testimony. Normally, hindi pinapayagan ito dahil gaya nga ng sinasabi, ang pagpresenta ng testimony usually is by direct examination. So, isang tanong, isang sagot. Hindi ka pwedeng magsalaysay. Madalas napapanood natin sa sine na parang may mga nagsasalaysay na mga testimony or testigo, pero sa sine lang yon. Pero ito, gaya ng sabi natin, hinayaan at binigyan ng hindi lang sapat pero sobra-sobrang kortesiya ng Senado ang ating Chief Justice na magsalaysay. And I think kaya nga nagkaroon ng ganong klaseng reaction ng ibang senator judges, maski na si Senate President Enrile, nung parang nakita nilang lumabas ng kwarto na hindi nagpapaalam na na-interpret nila sa walkout si Chief Justice Corona. Dahil pagkatapos ng ganong klaseng kortesiya, ay ganon ang nangyari. Maraming salamat, Atty. Joey. Puntahan natin yung highlights ng huling trial mula kay Veronica Baluyot Jimenez. Sa ika-41 araw ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, hindi nakarating ang nasa sakdal dahil naka-confine daw ito sa ospital. Binigyan ng korte ang depensa na hanggang Biyernes para tapusin na ang pagpresenta ng ebidensya. Sinabi ni Defense Lead Counsel Serafin Cuevas na galing siya sa Medical City para kausapin si Corona. Subalit sedated daw ito at hindi niya nakausap. We were able to talk to Mrs. Corona. I got the assurance that Justice Corona, Chief Justice Corona, Your Honor, is willing to be back in order to continue with his direct and cross-examination. Sinabi naman ng prosecution na bagamat balak nilang i-cross-examine ng Chief Justice, maaring hindi na nila ito ituloy kung pagpapasyahan ng depensa na hindi na magsagawa ng direct examination. Pero sabi ng depensa na nais nilang magsagawa ng direct examination kay Corona. Napagpasyahan naman ni Presiding Officer Enrile na bibigyan ng depensa ng hanggang Biyernes para tapusin ang pagbibigay ng ebidensya. After that, we will consider the case submitted on the record. On Monday, we schedule an oral argument. Susundin rin daw ang rule ng korte na ang prosecution ang bibigyan ng pagkakataon na magbigay ng huling salita. Bibigyan naman ang mga senator judges ng 2 minuto para ipaliwanag ang kanilang boto. Tanong naman ni Senator Francis Pangilinan kung ang pagharap ni Corona sa korte ay nangangahulugang iniuurong na niya ang kanyang mga petisyon sa Korte Suprema. So that has not been withdrawn, That has not been withdrawn, Your despite Honor. his appearance here yesterday. Right, because we have no other alternative. He must be here. Otherwise, the case against him may be decided without any appearance in here. Tinanong naman ni Senator Chis Escudero kung meron ng pumirma sa prosecution team sa waiver na hinihingi ni Corona. I have not talked to him. I attempted for almost 2 hours this morning. In fact, we were a little bit late in coming here because of the traffic. But I cannot communicate with him in connection with matters dealing with this impeachment case, Your Honor. Tanong naman ni Senator Jinggoy Estrada kung payag ang prosecution na pirmahan ang waiver. To us, it is a non-issue for the prosecution. So you're not willing to sign the waiver? We will not sign. Ayon naman kay Senator Franklin Drilon, hindi rin siya pumapayag na pumirma ng waiver. None of the 189 will sign the waiver. It is therefore clear that the instructions is automatic. The defense panel is being instructed by no less than the respondent to rest its case. I have not received any instruction up to now. The instructions, Mr. President, were done in open hearing. That's correct. And found in the journal. That is correct, but that is futuristic, Your Honor. I will ask or instruct my defense panel to close the evidence. So it's future, Your Honor. It's not I instruct them. It's not a mandated instruction, Your Honor. So it is entirely possible
that the Chief Justice will change his mind? Well, I'm not the Chief Justice. How can I answer for that? Tinawag naman na publicity stunt ni Senator Francis Pangilinan ang ginawa ni Corona ukol sa paghingi ng waiver sa mga kongresistang pumirma ng impeachment complaint at kay Senador Franklin Drilon. Nangako siya na sasabihin niya yung totoo. Ilalabas niya lahat ng dollar accounts niya. Tapos ngayon, hindi pala. No? May mga kondisyones pa siya. At hindi rin tama yun. No? Parang ang lumalabas dito, mayroong PR stunt. No? Pang-publicity lang pala yung waiver. At sa ating impeachment court, hindi dapat bigyan ng dignidad ang mga PR stunt. Pinabulaanan naman ng pamilya Basa ang mga sinabi ni Corona sa kanyang opening statement. It is the family's firm opinion that the Corona's actions with respect to BGEI have been illegal, and they have simply, in effect, stolen the company from the other legitimate owners of the corporation. And we are ready and willing to argue this in front of the appropriate courts and to continue our late father's fight for justice. We want this to end and not allow this to be passed on to future generations. Maagang natapos ang paglilitis dahil hindi nga nakarating ang Chief Justice. Mula sa Senado, ako po si Veronica Baluyot Jimenez. At nais po natin na pasalamatan si Atty. Rico Picho, isa po sa mga tagapagsalita ng depensa. He had to go to attend to the CJ kasi nga nandito na po ang punong mahistrado. Magkakaroon po sila ng maikling pagpupulong bago po umpisahan itong testimonya muli ng punong mahistrado dito sa Senado. Okay lang, meron tayong kapalit na bagong kasama. Carl sa tinitigan. Carl, simulan ko na yung tanong sa'yo. Naging usapin itong 189 signatories at mapapansin natin, meron ng 5 representatives mula sa House na pumirma sa waiver na ito. Do you think this has an effect? Snowballing effect man or in a different sense in affecting the impeachment trial? Ako po sa tingin ko okay yung we're expecting accountability and transparency from everybody, pero sana huwag nating ilihis yung attention from the fact na si Chief Justice po yung linilitis ngayon at no one else. Kung tama man sinasabi niya na hindi lang siya yung nangungura ko dyan, pero at the end of the day, this impeachment court is about him. He has to answer all the questions. Huwag nating i-divert yung attention. And sa tingin ko po, although we welcome na everyone's calling for transparency and accountability, sana manatili yung attention dun sa mga nagawa niya at mga kailangan niya sagutin. Attorney Joey, merong ilang mga mambabatas na nagsasabing hindi na daw kailangan nilang pumirma dito sa waiver na ito dahil yung SALN daw is enough. Parang waiver na daw po yun na pinapaalam nila sa taong bayan ang kanilang mga ari-arian. Tama po ba ito na itong pagsumiti nila ng SALN ay parang wine-waive na nila yung karapatan nila sa mga bank accounts nila at iba pang mga records? Maaaring may iba-ibang pananaw ang bawat isang abogado, no? Pero sa akin, ang tingin ko, yung waiver na nakasali doon sa Statement of Assets and Liabilities ay ino-authorize lamang ang ombudsman na mag-usisa sa kahit anong government agency or bureau na mag-disclose ng mga assets or financial interest ng public official na gumawa ng statement. Pero insofar as yung dollar deposits are concerned, dahil merong isang special law na nakatuon doon, yun nga yung FCDU law natin, sa aking palagay, para mabigyan ng kahulugan, mabigyan ng saysay itong special law na ito, kailangan pa rin ng specific written waiver kung pag-uusapan natin ay ang pagbubukas or ang pag-disclose ng dollar account ng public official. Attorney, follow-up lang ako. Ang isang magandang punto daw nung pag-testify ni Chief Justice Renato Corona ay bagamat inamin niya yung questions of fact ukol dito sa dollar accounts, ay he elevated the debate to become points of law. Na parang sabi, hindi na kailangan ilagay ito sa SALN kasi may foreign deposit secrecy law, di ba? So, do you think this is a good defense for them?
his defense is misinterpretation of the law on his part. So I'm not sure that that would be a good defense. Maaring ganun ang kanyang pagka-interpret, no, doon sa dalawang batas na ito. Marami na ngang nag-uusap-usap tungkol dito, pati na tayo nung mga nakaarang araw na merong special law itong foreign currency deposit account na sinasabing absolutely confidential nature ang iyong mga dollar deposits. On the other hand, meron namang batas na nagsasabi na pag public official ka, kailangan mong ideklara lahat ng iyong assets. Ang mga analysis dito ay unang-una, itong SALN law ay nagmumula sa constitutional provision about accountability and transparency. Kaya kung gano'n ang pinagmumulan nito, dapat bigyan ng malaking halaga ang obligasyon ng bawat public official. Pangalawa na, itong batas tungkol sa Statement of Assets and Liabilities, pumasok ito o in-enact ito ng ating Kongreso noong 1989. Ibig sabihin, pagkatapos ma-enact yung batas tungkol sa Foreign Currency Deposit Act, which was enacted in 1974. Kung gusto na talaga ng Kongreso,